Makakaaliw na, mabubusog ka pa sa kaalaman. Yan ang interactive science exhibit na makikita ngayon sa University of the Philippines sa Los Baños. Tampok doon ang iba't ibang laro at display na hitik sa impormasyon at mga imbensyong patunay ng husay ng mga Pilipino. Jessica, yung mga inaantok o yung mga nababato sa agham, kailangan buksan yung isip dahil sa tulong ng agham, kayang umangat yung kalidad ng ating buhay. Narito ang ulat. Iba't ibang interactive science exhibit ang pumukaw sa pansin at imahinasyon ng mga estudyante sa UP Los Baños. Nariyan ang Conductivity Challenge. Kailangan maitawid ang hawak mong bakal dahil may buzzer kung sasayad sa dekuryenteng obstacle. Meron ding adventure video game na tinuturuan ng mga bata tungkol sa biofuel. At ang static electricity test, isang demo kung paano magmimistulang magnet ang isang suklay. Bahagi ito ng Shensaya, isang science fair na magpapatuloy hanggang Biyernes. Tampok ang mga bagong pananaliksik ng universidad. May mga miniature version ng mga makinaryang naimbento sa UPLB para sa agrikultura. Meron ding converter ng ethanol para sa mga pamayanan. Nagpakitang gilas din ang Smart Incubator, isang teknolohiya na improvise at mas abot kaya para sa poultry industry. Ang problema kasi natin ngayon is medyo mahal yung mga incubator natin na automated. So kung magawa ka ng improvised na sariling version mo ng incubator mo. Inilabas din sa laboratorio ang mga buto ng ilang hayop at ang mabusising koleksyon ng mga insekto sa Pilipinas. Ipinakita kung paano lumilikha ng pulot-pukyutan ang mga bubuyog na banyaga at sariling atin. Ang local bees natin, ito yung tinatawag na Tetragonula biroy. So dito lang siya sa Pilipinas nakikita. Ginagamit natin siya ngayon dahil siya yung mas abundant. Taga-UPLB rin ang pangkat na nag-explore sa Benham Rise, ang bagong underwater territory ng Pilipinas sa Luzon. Isa sa mga tiningnan natin ay yung marine biodiversity. Kasama na rin dito yung mga microorganisms present. Itong hawak ko, hindi po ito pakwan, hindi rin kalabasa, kundi isang nyog na lumaki ng ganito sa tulong na rin ng agham at tinitiyak ng ating mga mananaliksik na bumuti ang kalidad ng ating mga ani at maging ang ating food security. Hindi ito GMO o genetically modified organism. Bumida rin ang organic technology katulad ng iba't ibang uri ng biofertilizer na mas mura at mas ligtas. Ang DOST card may iba't ibang proyekto rin katulad ng mas masarap at mas malalaking red tilapia. Mas maganda ang lasa nito, saka ang market nito ay medyo high-end. So Jessica, itong Shensaya magtatagal hanggang Friday at ine-encourage lahat ng mga estudyante, lalo na yung mga elementary, na bumisita rito. Balik sa'yo, ma'am. Dapat ma-highlight talaga yung mga potensyal na meron ang ating mga produkto, no? Bam? Samantama kasi yung ating bansa ay agricultural at marami tayong iba't ibang produce at sa tulong din ng research at ng technology ay lalong bubuti ito para kumbaga yung food security natin ay matiyak na yan ng ating pamahalaan, hopefully. Maraming salamat sa iyo, Bam Alegre.